May iba pa ba? Ayaw mo ba makakita ng iba pa? May iba pa ba? Kunin mo na. May iba pa ba? May tao doon na tinutulungan namin. Ano yon? Ayaw mo bang ilabas ang isang tao doon? Oo, mukhang masama ang lagay mo. Si Diosdado Cabello, isa sa mga pangunahing pinuno ng diktadurang Chavista, ay nasasangkot sa mabigat na paratang. Sa gitna ng lindol sa Venezuela, kumakalat ang video ng rescue team mula Estados Unidos na tinangkang magligtas, nguit hinarang umano ng mga autoridad na konektado sa rehimen. Mas tumindi ang eksena habang patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa nawawalang kamag-anak at mga batang nahiwalay sa magulang. May mga gusali ring gumuho sa Caracas at La Guaira. Mahigit 1,400 na ang namatay at halos 50,000 pa ang hindi natatagpuan ayon sa independenteng talaan. Sa lindol sa Venezuela noong nakaraang linggo, higit 1,400 na ang nasawi ayon sa opisyal na tala. Sabi ng UN, mahigit 50,000 pa rin ang nawawala. May 1,600 na banyagang tagapagligtas mula sa iba't ibang bansa na tumutulong sa paghahanap. Pero noong una, mga mamamayan ang tumanggap ng misyong ito. Dahil kulang sa suporta, ang mga pamilya ay naghukay sa mga guho gamit ang sarili nilang mga kamay, umaasang makita ang kanilang mga kamag-anak at kapitbahay. Hindi lang gusali, kalsada at ospital ang tinamaan ng lindol. Ibinunyag din nito ang matagal ng sugat sa politika ng mga Venezuelano. Kapag pinakakailangan ng mga tao ang mabilis na tulong, sinusubukan ng kapangyarihang Chavista na kontrolin kung sinong pwedeng tumulong, saan pwedeng dumaan at paano makakarating ang tulong. Habang nagmamadali ang mga dayuhang pangkat, voluntaryo at residente laban sa oras, nagiging dagdag hadlang ang burokrasya ng rehimen sa pagitan ng buhay at kamatayan. May isang labis na apektado rito. Pakiusap, sabihin ang iyong pangalan at apelido. Ako si Noraima Perez, tagalinis sa Klinikang Kamu Live at labis na apektado dahil nawawala ang 4 kong anak. Ang anak kong si Aranza Lopez ay naligtas, pero di nila siya gamit ang maling apelido, Aranza Vergara. Lumabas ang pangalan niya sa Social Security, pero hindi ko siya makita sa kahit saang ospital sa Caracas, pati sa mga pinaglipatan niya. Kailangan namin ng tulong mula sa ibang bansa at sana marinig ito sa internasyonal na antas. Ninanakaw ang mga bata sa Vargas. Pinapalitan nila ng ibang apelido ang mga batang taga Vargas para mailayo sila. Bakit hindi makita ang anak kong babae sa ospital na Perez Carreño? Hinahanap ko siya pero di ko nakita. Ayon sa mga saksi sa OP-27, siya lang ang Aranza Lopez doon. Pero inilabas siyang Aranza Vergara. Anong mas malaga sa Chavismo, buhay o kontrol? Bakit nila hinaharangan ang gustong tumulong? Paano nagagawa ng nakabunang mga tao na humingi pa ng pahintulot para matulungan? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video. Si Diosdado Cabello, kalhin no interior at kilalang Chavista, ay humiling sa mga driver na pagbigyan at palusutin sila. At sinasabi niyang sinusunod ng mga autoridad ang mga protokol para maisagawa ang tulong at pagsagip. Dito na pumapasok ang pinaka-nakakagalit na bahagi ng balita. Bagamat ang opisyal na pahayag ay tungkol sa protocol, may mga video sa social media na nagpapakitang hinarang umano ang rescue team mula Estados Unidos na gustong tumulong sa biktima. Mabigat ang paratang dahil sa lindol, bawat nasayang na minuto ay maaring magkahalaga ng buhay. Mangatim mula Estados Unidos, Pransia, Colômbia, Mexico, Suíça at iba pang bansa ay tumulong sa paghahanap. Iniulat ng Reuters na mahigit 2,600 na dayuhang rescuer ang dumating sa Venezuela at hindi bababa sa 33 katao ang nailigtas noong katapusan ng linggo. Ang problema ay, ang oras ay laban sa mga nakaligtas. Pinaalala ng mga espesyalista sa pagsagip na ang unang 72 oras ay napakahalaga para makahanap ng mga taong buhay pa. Pagkatapos nito, bumababa ng malaki ang tsansa ng kaligtasan. Dahil dito, anumang hadlang sa politika, pagkaantala, magulong utos o agawan ng kontrol sa mga rescue team ay nagiging mas seryoso pa. Hindi ito tungkol sa abstraktong ideolohiya. Tungkol ito sa mga taong hirap huminga sa ilalim ng konkretong guho, naghihintay ng isang boses, isang flashlight, isang kamay, isang gamit, isang handang grupo. Nagbunsod din ang trahedya ng isa pang pag-aalala, mga batang nahiwalay sa pamilya.
Ipinahayag ng organisasyong Save the Children na may mga batang namatay, nasugatan at ilan ay nahiwalay sa kanilang mga magulang habang nagkakaroon ng paglikas sa Caracas at La Guaira. Pinatibay ng impormasyong ito ang reklamo ng isang inang Venezuelana na sinasabi niyang nailigtas ang anak niyang babae ngunit binago ang apelido at nawala ito pagkatapos. Kailangan ko po ng tulong para sa isa ko pang anak, si Aaron Lopez, hindi si Edgar Noel Matos Perez, na 19 na taong gulang, pati na rin ang anak kong si Mike Lopez, na 6 na taong gulang na nailigtas din ng buhay. Dinala siya sa himpilan ng pulis at hanggang ngayon hindi ko alam nasaan ang anak ko. Nabaliw na ako. Hinanap ba nila sila sa ospital? Oo, hinanap namin. Tumutulong din ang pamilya ko sa social media gamit ang larawan ng 3 kong anak. Hinahanap namin sa Perez Carreño kahit sana, pati sa Helicoide. Pero hindi pa rin makita ang mga anak ko. Nasa misyong bibienda sila ngayon. Hustisya, oo. Hinihiling ko ito dahil kinuha ng pulis dito sa La Guaira ang anak kong si Make. Salmart, anong buong pangalan mo? Doraima Isabel Perez Aponte. Sige, sa ganitong malalaking sakuna, ang mga batang nag-iisa ay vulnerable sa pagkakamali, kapabayaan at krimen. Sa Venezuela na may saradong sistema at walang tiwala ang publiko sa institusyon, anumang pagbabago ng apelido o paglilipat na walang paliwanag ay nadudulot ng alarma. Ang mga pamilyang Venezuelano ay gumagamit ng social media, messaging group at independenteng talaan para hanapin ang kamag-anak. Ayon sa Associated Press, nagsimulang magbahagi ng larawan, pangalan at impormasyon ang mga Venezuelano tungkol sa mga nawawala dahil kulang ang opisyal na komunikasyon sa kanilang pag-aalala. Ang ilang mga independenteng talaan ay nakalista ng 10,000 tao na hindi pa natatagpuan. Iniulat ng Reuters na isang opposisyong website ay nagtala ng halos 50,000 nawawala noong linggo. Samantala, mas mababa ang bilang ng mga nawawala o natabunan ayon sa gobyerno. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng opisyal na bilang at ng tala ng mga pamilya ay isa sa pinakamalalaking sugat ng trahedya. Para sa rehimen, maaring isa lang itong estadistika. Para sa isang ina, anak niyang babae ito. Para sa isang ama, anak niyang lalaki ito. Para sa kapatid, maaring buhay pa ito at naghihintay ng tulong. Kapag sobrang kontrol ng Estado sa impormasyon at kulang ang sagot, napipilitan ng tao maghanap ng dapat sana ay madaling makuha, gaya ng listahan ng ospital, pangalan ng nasagip, at mga lugar ng pansamantalang tirahan. Ang La Guaira ang naging pinakatampok na larawan ng sakuna. Mahigit 100 gusali ang gumuho sa rehiyon ayon sa mga international na media at 10,000 pamilya ang naapektuhan. Ipinapakita ng kamera ang lawak ng pagkawasak sa La Guaira. Mga blok ng bahay naging bundok ng konkretong at bakal. Sa lupa, nagmamadali ang trabaho. Dumarating ang mga bagong dayuhang rescue team para palakasin ang paghahanap. Nasaan ka? Nasa tabi ka ba ng aparador? Mahina ang sagot ni Moises, 11 taong gulang. Matapos ang 6 na oras ng operasyon, buhay siyang nailabas mula sa guho. Hindi nakalita sa sugat ang ina at kapatid na babae na natagpuan malapit sa kanya. Sa Carabaleda, 4 na araw na naipit sa ilalim ng gusali ang mag-ama sa tabing dagat. Pagod at gulat, inilabas ang mag-ama ng mga Pranses at hilagang Amerikanong tagapagligtas habang binuksan ng mga voluntaryo ang daan sa ambulansya. Salamat! Ang iyak ng 9 na buwang sanggol ang nagsilbing gabay ng mga bumberong Espanyol. Bawat nailigtas ay may bagong pag-asa. Pero para sa maraming pamilya, patuloy pa rin ang paghihintay. Ang mga residente at mga voluntaryo ay bumubuo ng mga human chain para pigilan ng mga makina na umalis sa mga lugar ng paghahanap at humihingi ng mas maraming suporta mula sa mga otoridad. Gusto namin ng suporta. Gusto namin ng mga makina. Libu-libong tawang walang tirahan, natutulog sa sasakyan, polda, paaralan at golf course, habis sa takot sa pagguho. Isa si Susana sa mga nakaligtas. Gumuho ang kanyang tinitirhang gusali matapos siyang makalabas sa tulong ng mga kapitbahay. Nawalan siya ng lahat ng nabili mula sa kanyang pagre-retiro. Sa kabila ng pinsala, binubuod niya ang damdamin ng mga nakatakas. Sa parang yun, nabili ko ang aking washing machine, aircon, at telebisyon. Nawala lahat ng gamit, pero buhay ako at pwede naman palitan ng gamit. Ang buhay hindi na maibabalik. Naging sentro rin ng krisis politikal ang tugon ng Estados Unidos. Inanunsyo ng autoridad ng Amerika ang pagpapadala ng search team, medical na suporta at tulong makatao.
Ang paunang pangako ay umabot sa $150 milyong na may inaasahang mga bagong pakete ng suporta. Ayon kay Sekretaryo ng Estado Marco Rubio, mabilis at epektibong tugon para sa mga matagal na naghihirap dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, malawakang paglikas at pag-abandona ng pangunahing serbisyo. Ang pagdating ng tulong mula sa ibang bansa ay dapat tanggapin bilang agarang ginhawa, hindi bilang banta sa kontrol ng rehimen. Nag-alok din ng tulong ng ibang mga bansa, Brazil, Mexico, El Salvador, Colombia, Pransya, Espanya, Suiza, Alemanya, China at iba pa mga delegasyon na binanggit sa internasyonal na pagsisikap. Ang pagkakaiba ay mas malaki ang simbolikong bigat ng presensya ng Estados Unidos dahil palaging ginamit ng Chavismo ang diskursong anti-Amerikano upang bigyang katwiran ang panloob na kontrol, pag-uusig sa politika at pag-iisa. Ngunit sa gitna ng mga gumuhong gusali at nawawalang bata, nawawalan ng saysay ang diskursong iyon. Walang nagtatanong ng bandila sa uniforme ng bumbero ang mga natabunan. Ang mahalaga sa mga naiipit ay makaligtas. Sinikap ni Diosdado Cabello na ilarawan ang sitwasyon bilang maayos na operasyon ayon sa protokol. Ngunit para sa maraming Venezuelano, ibang impresong pampolitika na naiiwan. Ang grupong matagal nang namumuno sa bansa gusto na rin kontrolin ang pagsagip. Ang video ng mismong sandali ng lindol kung saan nagsimulang gumuho agad ang mga gusali ay nagpapakita ng tindi ng epekto. Walang naging oras para maganda. Naggulat ang mga tao sa kanilang mga bahay, sa trabaho, sa kalsada at sa mga gusaling matagal ng mahina dahil sa mga taon ng krisis sa estruktura. Tinaman ng lindol ang isang bansa na may mahihinang ospital, hindi matatag na mga serbisyong pampubliko at pagod na populasyon. Habang nagtatrabaho ang rescue team, tumitindi ang paniningil ng pananagutan kay Cabello at sa buong rehimen. Ang sinumang humahad lang sa pagtulong sa ganitong kalaking trahedya ay hindi lang nagkakamali sa pamamahala. Pinipili niya ang kontrol sa halip na ang buhay. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng pinansyal na suporta sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tama at totoong impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong para magpatuloy kami.